Magandang gabi po muli sa ating lahat. Ako po si Kuya Jun. At ito po ang programa nating Top Guys Late at Night. Maraming salamat po sa panonood at patuloy na pakikiisa sa ganitong gawain. Alam po natin na itong mga ganitong gawain ay makakatulong sa atin spiritually. Alam niyo po, mag-2 buwan na tayo na nagpapalabas ng mga episode. At alam ko rin na itong mga episode po natin, mga napapakinggan po ninyo, ay nakakatulong sa inyong paglagaw spiritual. Patuloy po tayo sa panonood nito. Huwag po natin kalimutang i-share o i-like yung mga ganitong mga bagay. Ngayong gabi po, pag-usapan po natin intimacy with God and thorns of life. At pong isang buwan na ito, pinag-uusapan po natin yung intimacy with God. When we say intimacy, ito'y tumutukoy lagi sa relationship. Pag sinabing intimate relationship, meron kayong malapit na ugnayan. Pinag-uusapan po natin ngayong buwan, intimacy with God. Magkaroon ang isang tao ng malapit na ugnayan sa Diyos. Ulitin ko po pamagat ng ating pag-uusapan ngayong gabi, intimacy with God and thorns of life. Pero bago po yun, hayaan niyo po munang basahin ko ang ilang talata sa Biblia. Makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7 hanggang 9. Hayaan niyo pong basahin po siya sa English. Sabi po doon, "Unless I should be exalted above measures through the abundance of the revelations. There was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffoon me, lest I should be exalted above measure." Sa verse 8, "For these things I besought the Lord thrice, that it might be depart from me. And he said to me, My grace is sufficient in weakness. Most gladly, therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Ang nagsasalita po doon sa mga talatang binasa natin ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Kahit na si Apostol Pablo ay isa ng apostol, hindi po siya exempted sa mga tinatawag nating thorns of life. Ang thorns of life, maaring ito'y kapansanan mo physically, maaring ito'y problema na iyong pinagdaraanan, maaring ito'y mga takot mo o yung mga things o mga bagay na hindi mo mag-give up. Ito po mga thorns of life. At si Apostol Pablo, malinaw sa kanya na meron siyang thorns of life. Meron siyang kapansanan. Malinaw sa kanya iyon. At alam niyo po ba na itong mga thorns of life na ito'y maaring maging indication o maging sukatan kung gaano tayo kalalim sa pananampalataya natin sa Diyos. May mga tao na pag meron silang problema, ang tendency ay lumayo sa Diyos. Alam niyo yung mga taong ang lapit-lapit sa Diyos, pero once na nagkaroon sila ng problema, once na nagkaroon sila ng kasalanan, ang tendency lumayo sa Diyos. May mga ganong tao. Hindi na nagpatuloy sa pananampalataya. Dahil iniisip nila na yung kanilang kasalanan ay hindi na mapapatawad ng Diyos. Na yung kanilang kahinaan ay hindi katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. At kung dahil sila ay mahina, hindi sila karapat-dapat sa Diyos. Yung mga ganong kaisipan. Kaya ang tendency ng tao is lumayo sa piling ng Diyos. Si Apostol Pablo, ang thorns of life, ang tingin niya doon ay isang blessing o isang pagpapala. Bakit kaya niya naisip yun? Kagaya nga ng sinabi ko kanina, yung mga thorns of life natin maaaring maging indicator ng ating intimacy with God. Kung paano tayo mag-react, kung paano natin tingnan yung mga bagay-bagay sa ating paligid, ito'y nagpapakita ng ating malalim na pagkaunawa kung sino ba ang Diyos. Si Apostol Pablo, ang tingin niya doon sa thorns of life niya ay blessing. Pero ang tingin ng ibang tao sa mga ganong bagay ay sumpa. Halimbawa, meron kang kapansanan. Pag sinabing with disabilities, meron silang mga certain tasks na hindi magawa. For example, bulag. Hindi sila makakita. O yung pipe, hindi sila makapagsalita.
O kaya halimbawa, pilay, hindi sila makalakad ng mga ayos. May mga certain na gawain lang silang hindi magawa, pero functional sila. Ganon din po tayo. Alam niyo po ba mga kapatid, na sa paglakad natin sa buhay pananampalataya, hindi po maaalis ang mga obstacle. Yung mga obstacle na ito, maaring problema, maaring kamatayan, okay? Maaring mga pinagdaraanan mo sa buhay, maaring kabiguan sa love life o kung saan man, maaring yung hindi mo pagpapatawad. Ito may mga thorns of life. At para mas lalo nating maintindihan o para mas lalo tayong magkaroon ng malapit na ugnayan sa Diyos, dapat alam natin kung paano natin titingnan ang mga bagay na ito. Ano po? Lalo na gusto natin magkaroon ng malapit na ugnayan sa Diyos. Si Apostol Pablo, malinaw sa kanya, doon sa Galatians chapter 4, verse 13 hanggang 14, na meron siyang karamdaman. Ano po? Meron siyang sakit. Hindi ho natin alam kung ano yung sakit niya kasi hindi naman in-indicate din sa Bible, pero meron siyang karamdaman na nagiging dahilan upang yung kilos niya ay hindi ganun ka husay, kagaya ng mga normal na walang karamdaman. Ano po? Kung babasahin naman natin yung Philippians chapter 1, verse 17, maaaring yung thorns of life niya ay yung mga taong nangangaral ng hindi tapat ang kalooban o yung mga taong nangangaral dahil sa kanilang masamang hangarin o meron silang ibang motibo kung bakit sila nangangaral. Maaring ito ang nagiging dahilan ng kabigatan ng kalooban ni Apostol Pablo. Ano po? Ganon din sa atin. Maaring sa buhay natin, kung titingnan mo ang iyong sarili ngayon, ano yung mga bagay na nagpapabigat sa iyo? O yung mga bagay na nagiging dahilan ng iyong kalungkutan? Mga bagay na nagiging dahilan kung bakit hindi ka makakilos ng maayos. O, di ba? Maaring meron kang kapansanan. Maaring meron kang takot sa iyong puso o meron kang mga pinangahawakan na hindi mo ma-let go. Na kailangan mo na i-let go. Ito yung mga thorns of life. Kaya nga sabi doon sa 2 Corinthians 12:7, hayaan niyo pong basahin ko sa Tagalog. Ang sabi po doon, ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. Ang tingin ni Apostol Pablo doon sa kanyang kapansanan, sa kanyang thorns of life, ay isang kaparaanan ng Diyos para hindi siya magmayabang. Ano po? Siyempre nga naman, kung ikaw ay perpekto na, hindi ka na maghahanap ng Diyos. Ano po? Kung ikaw ay husto na, sapat na, wala ka nang kailangang iba pa, kundi sarili mo na lang. Yung ating intimacy with God ay nade-develop sa iba't ibang circumstances. Ano po? Yung ating relasyon sa Diyos ay nade-develop yan sa pagdaan ng iba't ibang mga pangyayari sa buhay mo. Kahit naman yung mag-asawa, kahit naman yung mag-boyfriend, mag-girlfriend, mas lalong tumitibay ang kanilang relationship kapag napagtagumpayan nila ang isang problema, napagtagumpayan nila ang isang bagay. Ganon din po tayo. Tayo mga mananampalataya. Sa buhay natin, hindi tayo exempted. Hindi ibig sabihin tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Hindi ka na problema sa buhay mo. Hindi po yun ganon. At hindi ganon ang nais ng Diyos sa atin. Ang nais ng Diyos sa atin ay mahasa tayo, mahubog tayo sa isang pagkatao na merong pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. O mahubog tayo sa isang pagkatao na kung saan tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Ano po? Ayun yung nais ng Diyos sa atin. Kaya nga, masasabi natin na walang aksidente sa mundo. Ano po? Walang aksidente sapagkat lahat ng ito ay may purpose. At kung lahat ng bagay ay may purpose, ibig sabihin mayroong plano ang Diyos. Ano po? Kung bakit iyan ang pinagdaraanan mo ngayon, kapatid, may plano ang Diyos dyan. Kung bakit ganyan ang nararamdaman mo, kapatid, ngayon, may plano ang Diyos sa'yo.
At minsan natatakot tayo doon sa plano ng Diyos. Ano? Kaya ang tendency, lumayo tayo sa Diyos. Gumawa tayo ng ibang kaparaanan na labas sa kalooban ng Diyos. Ano po? Lagi ko itong napapansin, lagi ko itong nakikita sa balita. Di ba? Pag ang isang tao ay nagipit, di ba? Ang tendency nun gumawa ng mali. Ano ba? Ano karaniwang sinasabi nilang dahilan kapag sila, halimbawa may nahuling nagnakaw? Ano po? Sinasabi nila dahil may sakit yung kanilang magulang, may sakit yung kanilang anak. Ano po? Hindi po natin matatawaran yung ganong mga kaisipan. Lalo't maganda yung kanilang hangarin. Pero, hindi naman ibig sabihin maganda ang hangarin mo, tama na rin ang iyong gagawin. Mali na rin ang iyong gagawin. Mali pa rin po yun. Kaya nga mga kapatid, sa tuwing dumaraan ng pagsubok sa atin, hinuhubog tayo ng Diyos para maging isang tao na may pananalig sa kanyang magagawa. Ano po? Hindi yun dahil sa ating sarili lamang. Kaya nga si Apostol Pablo, in-acknowledge niya na meron siyang kapansanan sa Diyos para hindi siya magmataas. Ano po? I-acknowledge niya na yung kapansanan ito ay may plano ang Diyos at itong bagay na ito ay para hindi siya magmataas. Ganon din po ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ano po? Kaya nga, sabi doon sa may verse, 2 Corinthians chapter 12, verse 8, ano sabi po doon sa Tagalog? Sabi mo, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ano po? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 beses idinalangin ni Apostol Pablo na alisin kung ano man yung meron sa kanya. Kasi maaring hindi siya komportable, maaring hindi niya nagagawa yung kanyang nais. Ano po? Maaring nagsasuffer siya o maaring nahihirapan siya at ito ay hindi niya kontrol. Ano po? Hindi niya kontrol. Kaya nga, sa tuwing dumarating ang problema, pagsubok, suliranin, kamatayan, pag-iisa, ano pa, yung kawalan ng pag-asa, ay dumarating sa buhay ng bawat isa, lagi po nating tatandaan na ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay handang tumulong, handang umalalay, handang umagapay, handang kumuha sa atin kung nasaan man tayo ngayon. Ano po? Kaya nga, intimacy with God and the thorns of life ang pinag-uusapan natin. Kasi once na ikaw ay merong kailangan, diba? Ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng ito. Ano po? Habang tayo ay mahina, ano po? Lumalapit tayo sa malakas. Sa ganun, lumalakas din tayo. Ayun po yun. Kaya nga, ano na sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Ang sabi to, ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Si Apostol Pablo ay acknowledge niya na meron siyang problema sa kanyang sarili at idinalangin niya ang mga bagay na ito na alisin. Ngunit ano ang sagot ng Panginoon? Ang tulong ko'y sapat sa pangangailangan mo. Ganyan din po tayo. Kung meron kang pangangailangan, meron kang problema, meron kang suliranin, kabigatan, problema sa pamilya, ano man yan, sabi ng Diyos, ang tulong ko'y sapat sa pangangailangan mo. Ano po? Hindi lang ngayon. Lalong mahayag ang aking kapangyarihan sa tuwing ikaw ay mahina. Okay, lahat tayo dumarating sa punto na tayo ay vulnerable o nasa mababang kalagayan. Ano po, na nasa mahinang estado ng ating buhay. At ang tendency na pag tayo ay nanghihina, ano po, hahanap tayo ng kalakasan. Kaya nga may mga tao na nalulung sa mga bisyo. Ano po?
Dati hindi naman nagiinom. Pero dahil nagkaroon ng problema, na broken hearted, diba? Nawalan ng trabaho, natutong mag-inom. Dati, hindi naman naninigarilyo. Pero nung nagkaroon ng hindi magandang pangyayari sa kanyang buhay, natutong manigarilyo. Ano po? Kaya nga, kailangan i-divert natin yung ating mga kahinaan patungo sa tamang bagay o sa tamang lugar. Ano po? Minsan may mga ganyan. Kaya nagkakaroon ng mga addiction. May mga substance abuse. Ano po? Dahil ito yung nakikita nilang sandalan para pansamantalang maalis yung kanilang nararamdaman. Pero alam niyo po ba mga kapatid, sabi ng Biblia, sinabi ni Apostol Pablo, sinabi ng Diyos kay Apostol Pablo, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng iyong pangangailangan. Lalong mahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kung mahina tayong lalapit sa Diyos, kung broken tayong lalapit sa Diyos, ang Diyos ang magbubuo sa atin. Ano po? Ang Diyos ang magbubuo sa iyo. Ano mang kahinaan mo, ano mang problema, ano mang thorns of life na mayroon ka ngayon, ang Diyos ang kayang magpuno niyan. Lumapit ka lang sa Diyos. Ang tawag doon is faith. Yung kagaya na pinag-usapan natin last week. Faith, intimacy with God through faith. Pananampalataya. Manampalataya tayo na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan kung ikaw ay mahina. At hindi lang yun. Sabi nga doon, sabi dun sa may verse 9, ano sabi po doon? Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Ang nagsasabi po na si Apostol Pablo, buong galak na ipagmamalaki yung aking kahinaan, meron akong mga limitations. Meron akong mga hindi kayang gawin, meron akong mga problema, meron akong mga suliranin, meron akong kapansanan, pero hindi iyon ang magdidikta ng aking buhay sapagkat ang Diyos ang aking kalakasan. Kaya niya po ba yun? Diba? Nakita ninyo na si Apostol Pablo, iba yung kanyang pananaw sa mga ganitong bagay, sa mga problema. Ano po? So, ano ang kailangan natin gawin? Ano ang kailangan natin gawin? Maaring meron kang thorns of life. Ano po? At patagal ka na nag-i-struggle na maalis itong mga bagay na ito, mga tinik na ito, mga problema na ito sa iyong buhay. Ano po? At minsan, itong mga thorns of life na ito ay mag-i-stay na forever. Nandiyan na talaga yan. Ano po? May mga problema. Nandiyan na talaga yan. Pero ano po ang kailangan natin gawin? Ang kailangan natin gawin, buong pusong magtiwala sa magagawa ng Diyos sa iyong buhay. Ano po? Buong pusong magtiwala sa magagawa ng Diyos sa iyong buhay. Ano po? Once na maintindihan mo na may kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, doon magsisimula yung mga milagro, doon magsisimula mga pangyayari na hindi mo inaasahan. Kaya nga, okay lang na maging mahina. Okay lang na yung mahina tayo. Okay lang yan. Ang kailangan lang natin gawin, lumapit sa Diyos at yung kahinaan natin, ano po, yung mga kahinaan po natin, kapag nilapit mo yan sa Diyos, palalakasin tayo ng Diyos at magbibigay pa tayo ng luwalhati o papuri sa Kanyang pangalan. Nakuha po ninyo mga kapatid, ito pong intimacy with God and thorns of life ay nag-go together para lumalim tayo, mahubog tayo sa isang tao na kung saan merong lubusang pagtitiwala sa Diyos. Hindi lang naman tayo basta magtitiwala sa Diyos, meron pa rin naman tayong gagawin. Hindi lang basta tayo laging nakasandig sa Diyos, hindi ho ganun ang tawag doon, ang logic po nun, hindi ganun, na wala ka nang gagawin, tiwala ka na lang sa Diyos, bahala na ang Diyos sa buhay mo. Hindi po ganun. Meron pa rin tayo dapat kusang pagkilos o kusang paggawa para mapagtagumpayan natin yung mga problema suliranin. Ano po? Hindi ho ganun ang logic. Ang logic po,
Magtiwala tayo sa Diyos, bibigyan tayo ng karunungan ng Diyos, ipapaunawa sa atin ng Diyos yung mga bagay na dapat nating maunawaan, at kikilos tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ayun po yun. Ano po kaya dapat maintindihan natin, itong mga thorns of life ay mga kaparaanan ng Diyos para lumago ka spiritually. Ano po? Kayo po, i-check nyo po ang sarili nyo ngayon. Ngayong oras, i-check mo. Ano yung mga thorns of life na maaring meron ka? Maari mo bang ibigay ito sa Diyos? Maari mo bang sabihin ito sa Diyos? Para itong mga bagay na ito ay maging kalakasan mo. Ako, ang isa sa thorns of life ko noon ay masyado ako mahiyain. Mahiyain talaga ako, hindi ako maharap sa tao. Mas lalo sa bahay, hindi naman ako lumalabas ng bahay. Ano po? Hindi ako nalabas ng bahay. Pero, alam niyo po ba, sabi ko, Lord, ibibigay ko sa inyo yung kahinaan kong ito, yung takot kong humarap sa tao. Alam niyo po ba kung ano ang nangyari, anong ginawa ng Diyos? Ito po ako sa inyong harapan. And the rest is history. Kaya niyo po yung mga ganitong mga bagay. Ano po, dati hirap na hirap ako magpatawad. Pero once na nilapit ko yun sa Diyos, nagawa kong magpatawad. Masaya na uli ako. Diba? Dati, marami akong insecurities sa aking sarili. Pero nung nilapit ko yun sa Diyos, hiningi ko ng tawad yung mga mali kong pag-iisip, kaisipan. Gumawa ang Diyos ng kaparaanan. Inalis niya yung insecurities, pinakita niya sa akin kung sino at kung ano ang tingin niya sa akin. Kaya ito ako ngayon. Medyo mataas naman na yung self-confidence. Hindi, mataas na ang self-confidence dahil yun sa Diyos. Hindi dahil sa akin. Hindi dahil sa talino ko, hindi dahil kung ano yung meron ako, kundi dahil sa Diyos. Kung nagawa ng Diyos yun sa buhay ko, kayang gawin din yan ng Diyos sa iyo. Ano po? Kayang gawin din yan ng Diyos sa inyo. Maaaring meron kang problema sa pamilya. Ano po? Maaaring meron kang kapansanan. Maaaring broken-hearted ka. Maaaring wala kang trabaho sa mga oras na ito. Maaaring may mga bagay kang hindi maikilos o may mga bagay kang gustong gawin pero hindi mo magawa dahil meron kang problema. Alam niyo po ba mga kapatid, magtiwala tayo sa Diyos, ipagkatiwala natin ang ating mga kahinaan sa Kanya, isurrender natin ang buhay natin sa Diyos at kapalit ng Kanyang kapangyarihan, magagawa nating i-handle yung mga thorns of life na ito sa ating mga buhay. Magiging madali ang lahat, magiging magaan ang lahat. Sa tulong at biyaya ng Diyos. Nawa ngayong gabi, marami tayong natutunan. Ano po, na hindi yung mga thorns of life ang maging dahilan para malugmok tayo sa ating buhay. Kundi ito dapat ang maging stepping stone natin para lumago tayo spiritually at maging kagamit-gamit tayo sa Diyos. Okay po? Nawa po, meron tayong natutunan. At bago po tayo magtapos, tayo po muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi pong ito. Salamat sa mga salita po ninyo na nagiging kalakasan po namin. Dalangin namin yung aming mga kahinaan, yung aming mga problema, mga suliranin, kapansanan, mga pinagdaraanan sa buhay na maaaring nagiging hadlang upang hindi kami makakilos, makagawa, at makapagpuri sa inyo, magawa naming lumapit sa inyo. Hinihiling namin, Ama, tinataas namin ang lahat ng ito sa inyo. Nang sa ganon, yung mga kahinaang ito ay maging kalakasan po namin. Palakasin ninyo kami ng inyo pong Espiritu, samahan po ninyo kami sa aming mga buhay. Dalangin ko, Panginoon, sa lahat ng mga taong nakikinig ng mensaheng ito, yung patuloy po ninyong pag-iingat, yung patuloy po ninyong pagpapala, yung patuloy po ninyong pangunguna sa kanilang buhay, pamilya, trabaho, ay patuloy niyo pong gawin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo na pinagkakatiwala ang lahat. Sa pangalan niyo po, Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po. At tunay nga na ngayong gabi ay ito na yung huling episode natin para sa buwan ng July. Kaya maraming salamat po. Patuloy po kayong manood ng Top Guys Late at Night. Especially para sa mga kabataan, panoorin po ninyo. Pwede nyo po yan makita sa YouTube. Pwede nyo po yan makita sa Facebook. I-like nyo lang po yung IBD San Agustin. Ano po, makikita nyo po yung link dyan. Sa video na ito, makikita nyo po yung link. Yung Facebook page, yung YouTube
account po ng IBD San Agustin. Pwede po mag-share po kayo, mag-like po kayo, maglagay po kayo din mga prayer request po ninyo o mga bagay na gusto pa ninyong pag-usapan. Pwede po kayo mag-comment, wag niyo pong hayaan na kung meron kayong naiisip o meron kayong tanong, sige, lagay nyo lang doon. Pag-usapan po natin. Ano po? Muli po, ako po si Kuya Jun, na nagpapaalala na napakahalaga na mag-aral lagi ng salita ng Diyos. Walang mali sa ating ginagawa sapagkat ito'y para sa ating sarili lamang. Ano po? Para sa ating sarili ito. Kung magkaroon tayo ng faith sa Diyos, walang masama po doon. Ito po, pinag-uusapan po natin, magkaroon tayo ng relationship. Magkaroon tayo ng intimate relationship sa Diyos. Ano po? Maraming salamat pong muli. Lagi po ako magpapaalala na laging magsabi ng thank you. Laging magsabi ng sorry at mag-goodbye. Paalam po.